Anong may paglilingkod ko sa iyo, Amaang? Magandang hapon po. Kayo po ba si Apo Seto? Ako nga. Bakit mo ako hinahanap? Kailangan ko po ng tulong ninyo. Ano naman ang maitutulong ko sa tao na sinusundan ng kamatayan? Po, hindi ko po kayo maintindihan. Amang, hindi mo ba napansin? Umaanulong ang aking aso nang magsalita ka. Sinasabi niyo po ba na mamamatay na ako? Hindi ikaw, kundi ang pamilya mo at ang malapit mong mga kamag-anak. Wala po akong alam sa pagsunod ng kamatayan na sinasabi ninyo. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Sabi ng kaibigan ko, sa inyo daw po ako pumunta. Matutulungan niyo daw po ako. Maupo ka, Ama. Simulan natin sa pangalan mo. Ako nga pala si Tata Seto. Pero karamihan, lalo na sa mga nagpapagamot, ako si Apo Seto. Tawagin niyo na lamang po ako na Wilson. Dinayo ko pa po kayo dito sa Rizal para humingi ng tulong. Magaling daw kayo, sabi ng kaibigan ko. Wala naman akong kapangyarihan. Tumatawag ako sa taas at humingi ng awa. Apo, tulungan niyo po ako. Pakiramdam ko po kasi sinasalot ang pamilya ko. Eto ang papel. Isulat mo dito ang pangalan ng miyembro ng mga pamilya mo. Isama mo na din ang petsa ng kanilang kapanganakan. Eto na po. Wilson, tapatin mo ako. Hindi ka naniniwala sa mga ganito, ano? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagpunta ka dito pero hindi ka naniniwala sa kulap o barang. Maging sa kung anumang may kinalaman sa espiritual. Sa pinagdadaanan po ng pamilya ko sa ngayon, kahit ano po paniniwalaan ko, kung yun po ang makagagaling sa kanila. Kung ganon, simulan mo dito sa sasabihin ko. Ayon dito sa tulo ng mga kandila na aking itinire, kinulam at binarang ang mga tao na ito. Ano po? Magandang araw sa inyo, Madam Venus, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Wilson. Nagdesisyon po ako na sumulat sa inyo sa payo ng isang kaibigan. Tumatanggap daw po kayo ng mga true-to-life experience na hindi karaniwang pinaniniwalaan ng karamihan. Isa po akong businessman na taga Batangas. Pero matapos po ang karanasan ng aming pamilya, ay lumipat po kami sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Kulam, barang, kwentong comics lang ang mga yon para sa akin noong una. Pero nang dahil gusto ko nang mailigtas ang aking pamilya, pinilit ko na maniwala. Siguro sa mga nakikinig, marami ang magtataka kung bakit ako sumulat dito. Oo, ako man ay nagtaka sa aking sarili. Bakit ba sumulat ako dito? Siguro gusto ko lang kumuha ng hubad na opinyon ng masa. O gusto ko lang na may makwentuhan ng aking di normal na karanasan. Gusto ko din siguro na malaman kung may mga maniniwala ba sa akin. Dahil ako man, hindi din naniniwala dati. Hayaan nyo na ibalik ko kayo sa dekada 90. 3 taon na kami nakasal ng aking asawa noon na itatago ko sa pangalang Therese. Nandito ka lang pala. Dinidiligan ko itong mga halaman ko. Masyadong mainit kahapon eh. Okay ka lang ba? Kaninang 3:00 pa ng madaling araw. Hindi ka na bumalik sa pagtulog. Hindi na ako makatulog eh. Gising ka pala nun? Biglang nagising lang. Parang masaya ng mga halaman mo. Ano kaya kung pumasok ka na sa loob? Medyo mainit na din ang sikat ng araw. Sa aming lugar sa parteng Santo Tomas, Batangas, ang libangan ng mga tao ay ang mag-alaga ng halaman. Ang ilan ay nag-aalaga ng livestock tulad ng manok at baboy. Panahon yun ng 90s, kung saan hindi pa ganon kahigpit pagdating sa backyard farming. Sa makabagong panahon, isang plantita kung tawagin ng aking asawa.
Ibinebenta niya ang mga yon dahil sa may tinatawag na green thumb, madali lang sa kanyang mag-alaga ng halaman. Ako naman ay pinapatakbo ang aming family business na paupahang mga pwesto at ilang buy and sell. Lydia, makisuyo naman oh. Sarahan mo na ang gripo, tapos na ako magdilig. Hindi ka ba napapagod? Bakit hindi mo na lang pabayaan sa mga katulong natin ang pagdidilig ng mga halaman mo? Pati ba naman ang pagdidilig ay hindi ko na magagawa? At saka minsan ko nang iniutos sa mga kasambahay ang pagdidilig. Nalunod ang dapo ng orchid ko. Basta huwag ka masyadong magpapagod ha. Opo. Teka, kumain ka na ba? Bis ka na pala. Paalis ka na? Hindi pa ako nag-aagahan. Nagbihis lang ako para diretso na ako pag-alis. Hinanap kita para sabay tayong kumain. Ang sweet talaga ng asawa ko. Ang aga-aga kinikilig tuloy ako. Si Therese at ang pamilya ko ang buhay ko. Pinangarap ko ang ganitong buhay. Ang makasama ko sila sa araw-araw. Na sila ang huling laman ng aking isipan bago ako matulog. At sila ang aking makikita pagdating ng umaga. Ang aking magulang ay mga old money. Mga may kaya mula nang ipinanganak. Sa lugar namin, kilala sila bilang mabuting tao na matulungin din. Sa mata ko, almost perfect ang mga magulang ko. Isang bagay lang talaga ang medyo ayaw ko sa kanila. Ang sobrang pagkagusto nila sa mga bagay na may kinalaman sa feng shui at mga pampaswerte. Sina mama at papa nga pala. Maaga silang umalis. Nagpabook daw si mama ng isang tarot reader. Baka daw mahuli. Ano? Na naman? Noong isang linggo lang ay nagtanong ng mga yon sa mga hula sa Quiapo ah. Pabayaan mo na. At least nalilibang ang mga magulang mo. At saka New Year naman, di ba? Ang mga yun talaga. Magtayo na din kaya ako ng pwesto ng mga hula dito para hindi na dumayo. Hala ka, wag mong ipaparinig sa kanila yan. Baka kagatin nila at hilingan ka nga na gawin ang sinabi mo. Ni hindi ko inakala na ang masayang umaga na yon ang magtutulak din sa akin na maging desperado at makigaya sa aking mga magulang na maniwala sa mga manggagamot. Mapaniwalain sa hula at feng shui ang mga magulang ko. Namulat ako sa bahay na puno ng pampaswerte. Amoy Chinese incense, mga pampaalis ng malas at iba pang bagay na ipinayo ng mga psychic. Bagay na hindi ko naman minamasama, hindi nga lang ako naniniwala. Ang sa akin kasi ay tayo na mga tao ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang swerte at malas ay sa atin din naman ang gagaling. Kaya naman ang hirap para sa akin na paniwalaan ang linyahan ni Apo Seto. Hindi mo mapaniwalaan. Sorry po. Pero, opo. Hindi ko mapaniwalaan eh. Maayos po ng mga tao ang aking mga magulang. Mababait po ang aking mga kapatid. Ganon din po ang pagkakakilala ko sa mga pinsan ko. Wala ka ba ang naisip na tao na maaaring may galit sa inyo? Sa pamilya mo? Wala po. Ayon kasi sa tulo ng mga kandila at sa galaw ng usok ng insenso, nasa malapit lamang ang gumagawa ng kulam sa inyo. O mas tama na sabihin ang siyang kakampi ng magkukulam. Wala po akong maisasagot sa inyo. Sa punto na iyon, medyo naisip ko na baka peke si Apo Seto. Kinukulam at binabarang ang pamilya namin. Malapit lang sa amin ang kakampi noong nananalbahe sa amin. Sino naman? Close kaming lahat. Mahal ako ni Therese at mahal din niya ang pamilya ko. Buo ang aking isipan ng mga sandali na yon na wala sa amin ang salbahing tao na yon. At kung sino man siya, humanda siya sa akin.
maling mga tao ang tinarantado niya. Naisip ko din na sumbatan yung matanda kapag napatunayan ko na bogus lang siya. Ito, dalhin mo ito. Ano po ito? Bertud yan. Palagi mong ilagay sa iyong kanang bulsa. Bago ka matulog ay magdasal ka ng isang ama namin. Sabihin mo ay para dyan. At pagkagising mo sa umaga ay dasalan mo naman ang sumasampalataya. Tapos po? Abay, di mag-obserba ka. Ang kakampi noong mangkukulam ay silbing nangugulam na din. Dahil nagpapalipad hangin din doon. Kapag napanikit ka doon sa tao na yon, yan ang nasa bulsa mo. Sasamain ang pakiramdam yon. Paano po nasasama ang pakiramdam? Mahihilo, di kayo sasakit ang ulo. Pwedeng bumigat din ang katawan. Na para ba na may sakit na nilalagnat kahit wala naman. Paano po ba malalaman kung nagaano? Ano nga po ulit ang tawag niyo? Orasyon, palipad hangin. Madalas ginagawa yon kapag palubog na ang araw. Humaharap yon sa kanluran. Isinasama sa paglubog ng araw ang pangalan noong pinapalipad hanginan. Uni kaya ay nagdadasal ng orasyon kapag alas 3 ng madaling araw. Umuwi ako ng hapon na yon na puno ng pagdududa. May talab ba talaga ang bertud na ipinadala noong si Apo Seto? Oo nga, hindi siya nagpabayad. Pero malay ko ba kung pinapasakay lang ako ng matanda na yun? Siguro kahit sinong makarinig sa akin ay magtatanong na din na, hindi ka pa naniniwala? Bakit ka pa nagpunta sa manggagamot na ang sabi mo ay taga Rizal? Hayaan nyo na muli ko kayong ibalik ilang taon na nakalilipas. Simulan natin sa gabi na nagkaroon kami ng outing sa Mindoro. Bakit kasi dito pa sa Mindoro? Pwede naman kayo na mag-Boracay, di ba? Worried kasi si na mama na lapitin na daw tayo ng aksidente. Dahil nga sa malapit na ang ating kasal. Kung ganun, pwede naman sa simpleng get-together na lang sa bahay nyo. Kasi sabi ni mama, gusto daw nila na iparamdam sa'yo na welcome ka sa buong pamilya. Kung ako lang din ang dahilan, kahit naman walang outing, masaya na ako. Basta kasama ko lang kayo. Ang fiancé ko ubod ng sweet. Payakap nga. Hey! Inggit lang kayo. Wala kasi kayong fiancé na maganda. Mahal pa ako at sina mama at papa. At ang buong angka natin ng sobra. Uy, talaga to, nakakaiya. Totoo naman. Ang swerte-swerte ko kaya na naging tayo. High school sweethearts kami ni Therese. Nag-umpisa sa MU na naging seryosong gustuhan. Boyfriend at girlfriend noong college. Pero naging seryoso on an adult level ang aming relasyon nang makagraduate kami. 5 years na steady at 2 years naging engaged. Ang gabi ng outing ay aming ginawa 2 weeks prior sa aming mismong araw ng kasal. Mukhang nagkakatuwaan ang mga pinsan mo Oo nga no. Kasama pang 2 lokong kapatid ko. Ano kayang meron? Teka ha, tingnan ko. Therese! Nagkakatuwaan nga ang mga loko. May pustahan. Pustahan? Bakit? Anong meron? Nakakita kasi ng musang ang mga loko. Musang? Oo. Ayun! Pati sina mama at papa ay isinali na sa usapan ng mga loko. Sa isang malawak na open area sa Mindoro na pag-aari ng kaibigan ni na mama at papa, kami pumunta. Napagdesisyonan ng ilan sa amin ang mag-night hunting. Dahil gusto ng mga magulang ko na mag-enjoy ang lahat, nag-alok pa ang mga ito ng premyo sa sino man ang makahuhuli ng pinakamalaki at pinakamabigat.
Mag-uumpisa na sana ang night hunting nang makita ng bunso kong kapatid ang musang na may kakaibang laki at kakaibang itsura. Bakit naman yung mga musang pang napagpustahan nila? Dahil obvious na smuggled ang musang mula Palawan. Siguro nakatakas lang sa kulungan. Bakit hindi na lang ipagtanong kung kanino yon? Baka hinahanap na ng may-ari. Wala din naman kasi naaamin. Dahil syempre, mamaya baka may magsumbong pa sa DNR o kung sa anumang otoridad. At saka talagang pag-iinteresan ng mga lokong yun. Kakaiba kasi ang anyo ng musang eh. Kakaiba? Oo, kakaiba. Ang laki kasi. Paanong kakaiba ang laki? Madalas kasi may kaliitan ng mga musang. Pero ang isang yun daw ay halos yung laki ng malaking aso. Ha? Bakit hindi na lang nila pabayaan? Mamaya masaktan pa sila nun eh. Kakaiba din kasi ang kulay. Tapos may kakaiba din na marka sa noo at bandang tiyan. Bakit? Anong meron sa musang na yon? Hindi lang kasi yun malaki. Itim na itim ang kulay nun. May marka pa na puti na parang sumabog na bituin sa noo at bandang tiyan. Marka? Oo. Tapos nagliliwanag na dilaw daw ang mga mata. Kaya naman gustong mahuli ng mga pinsan ko. Baka pwedeng hayaan na lang nila. Nako, imposible. Malaki ang pustahan ng mga loko eh. Tapos may premyo pa sina mama at papa. Kung sino daw ang makakahuli sa musang, kanya na. Tapos may prize money pa. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Experience ng mga pinsan ko. Hindi sila mapapahamak. Kapag binabalikan ko ang gabi na yun, hindi ko mapigilan na hindi pagalitan ang sarili ko. Bakit ba hindi ko napansin na parang may kakaiba sa kilos ni Therese? Para siyang hindi matigil sa isang lugar. Noong iniwan niya ako saglit para kausapin ang mga magulang ko, dapat napansin ko na hindi siya talaga sang-ayon sa nangyayari. Pero hayon ako at pinanood lang siya. Ang tanging nakita ko ay ang pagyakap ni mama sa kanya at paghalik sa kanyang pisngi. Inakbayan pa siya ni papa at hinalikan sa noo. Laglag ang balikat na bumalik siya sa aking tabi. Oh, anong napag-usapan niyo ni mama? Sinabi ko na baka kung pwede, ihinto ng paghabol ng mga kapatid mo at ng pinsan mo dun sa musang. Oh, anong sabi? Nag-sorry sa akin ng parents mo. Hindi na daw pwede kasi invested na daw yung mga humahabol sa musang. Pero nangako naman sila na hindi naman daw sasaktan yung musang. Yun naman pala eh. Huwag ka na mag-alala. Pero paano kapag masyado silang na-excite sa paghabol? Tapos may mabigla na gumamit ng baril o kung ano man na pwedeng makasakit dun sa musang. Ay nako, ang fiancé ko talaga. Parang anghel. May kapintasan ka pa ba ha? Maliban sa mapagmahal, magaling makisama, advocate ka pa ng mga animals. Ang swerte-swerte ko naman. Hindi ba talaga pwede? Hindi eh. Sorry. Ano yun? Hoy! Ano nang nangyayari dyan ha? Usapan buhay ninyo na huhulihin yan! Patay na? Bakit? Anong nangyari? Ano kasi? Nabaril nila ng seryoso yung musang. Nang sabihin ko yon kay Therese, nakita ko ang pagbabago ng kulay ng kanyang mukha. Namutla siya at nanginig ang kanyang labi. Nangilid din ang kanyang luha. Inisip ko na sobra lang talaga siyang naawa doon sa musang, kaya naman kinabig ko siya at niyakap. Inayaan ko siyang umiyak sa aking dibdib hanggang sa kumalma siya. Kalmado ka na ba? Oo. Okay na. Mabuti at hindi ka naging teacher. Bakit naman? Sa bait mo na yan. Siguradong kawawa ka. Kakainin ka ng buhay ng mga estudyante mo. Totoo ang sinabi ko. Sa bait ni Therese, kakainin lang siya ng mga estudyante niya. Sobrang bait kasi, soft-spoken pa. Ang babaw pa ng luha. Yun ang pagkakakilala ko sa kanya.
Matapos ang gabi ng outing, hindi na muli pang nabanggit ni Therese ang tungkol sa napatay na musang. Hindi ko na din naman yun inisip. Makalipas ang 2 linggo na ikasal na kami. Sa mata ko habang nilalakad niya ang daan papuntang altar ng simbahan kung saan ako naghihintay, si Therese ang pinakamagandang babae. Siya ang katuparan ng mga pangarap ko. Hindi nakarating ang mga magulang mo? Okay lang. Nakausap ko naman si inay sa telepono. Sabi niya baka hindi na nga daw sila makarating ni Tito Ron. Gusto mo pagkatapos ng honeymoon natin, dalawin natin sila? Huwag na. Dadalaw din ng mga yun kapag may time. Sigurado ka ba? Okay ka lang na hindi sila nakarating sa kasal natin? Pwede naman nating iurong ang araw ng kasal. Para nakadalo sana sila. Okay naman ako. At okay din sa kanila na hindi nakapunta. May naghati din naman sa akin kanina sa altar, hindi ba? Ang bait ng mga ninong at ninang natin. Sige, sabi mo eh. Basta kapag gusto ng mama mo ng take 2, sabihin mo lang, pakasal ulit tayo. Nanay at stepfather na lang ang meron si Therese. Matapos mabuntis ang mama niya ng biological father niya, ay hindi na ito nagpakita pa. Pinilit naman namin na maabot ang mama at stepfather ni Therese. Pero talagang hindi nagpakita ang mga yun. Minsang naisip ko kung bakit, pero hindi ko na masyadong pinansin. Okay si Therese, di okay din ako. Masaya ka ba? Bakit? Sa tingin mo ba hindi? Naninigurado lang. Baka mamaya binabalak mo na pala akong ianal eh. Hindi malabo. Basta dapat sabay tayong tatanda. Oo naman. Ano yun? Teka, titingnan ko. Ingat ka! Nilapitan ko ang sliding door ng balcony ng room namin. Kinabahan ako. Para bang pakiramdam ko may kung ano sa likod ng pinto ang salamin. Sa gitna ng nanginginig kong mga kamay, inawi ko ang kurtina. Isang figura na kasing itim ng gabi ang aking nakita. May mga matang namumula. Bigla ang gapang ng takot ko at dali-dali akong umurong. Sumabit ang isang paa ko sa sofa. Dahilan para ako ay matumba. Tumama ang ulo ko sa kung ano at ako ay nawalan ng malay. Kinabukasan na ako nagising. Anong nangyari? Mabuti at gising ka na. Sabi ng resident doctor ng hotel, kapag hindi ka pa daw nagising ng tanghali, dadalhin ka na sa hospital. Ha? Nakakahiya. Okay lang. Kumusta na bang pakiramdam mo? Ano ba kasang nakita mo? Oo. Nakakita ako ng itim na kung ano kagabi. May namumulang mga mata yun. Saan? Nasa balcony ng kwarto natin. Paghawi ko ng kortina, yun ang nakita ko. Pero wala naman akong nakita. Basta na lang kita nakita na umurong ng dali-dali. Tapos ayun, natumba ka. Nawala ng malay. Kasi tumama ang likod ng ulo mo sa armrest ng sofa. Hiyang-hiya ako. Gabi ng aming honeymoon nawalan ako ng malay. Kung ano man ang itim na nilalang na yun na aking nakita, hindi ko alam. Basta nagulat ako. Siyempre bumawi naman ako kay Mrs. ng mga sumunod na gabi. Kung sa pagsasamang pisikal, wala naman kaming pagkukulang ni Therese. Masipag kami. Pero sadya yatang pinaglalaroan kami ng panahon. Dahil sa mahigit 2 taon namin na pagsasama, ilang beses nang nakunan si Therese. Nandito na tayo sa bahay. Ilang beses pa kaya mangyayari ang ganitong sitwasyon? Mabubuntis ka, magpapatest, mag-iingat, tapos makukunan ka. Tapos nadalo tayo sa doktor para magparaspa. Naawa na ako sa'yo. Mag-ampun na lang kaya tayo. Wilson,
Pakiramdam ko may tag na ako sa ulo. Pabayang asawa. Wala yata akong karapatang maging tatay. Pero tungkol ito sa'yo, alam ko mas mabigat ang pinagdadaanan mo. Ikaw ang nanay. Ikaw ang nagdadala sa sinapupunan mo. Mas doble ang nararamdaman mo. Hindi yan totoo. Hindi mo kami pinapabayaan. At sa bigat ng sakit ng loob, pantayan. Anak natin ang mga yon eh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Maayos din ang lahat. Kapit lang tayo. Alam ng Diyos kung gaano natin gustong magkaanak. Awang-awa ako kay Feliz sa tuwing uuwi kami na bagong raspa siya. Kinakayod yun. Kung pwede nga lang na ako na lang sana ang dumanas ng ganoon. Sino bang may ayaw makabuo? Parehas kami ni Feliz na nais namin na makabuo. Maging ang mga magulang ko. Palagi silang nakikipag-usap sa kanilang mga feng shui experts na kilala nila. Kung ano-ano ng pampakapit na charms, safe pregnancy at blessing amulets ang dinala ng mga yun. Pero wala pa rin. Nang muling makunan si Feliz, doon na akong nagsimula na maging desperado. Hayaan nyo na pansamantala ko kayong ibalik ilang buwan bago namin nakilala si Madam Zaza ng Ungpin. Matapos ang biroan namin ni Feliz tungkol sa pagpapatayo ko ng pwesto para sa manghuhula, isang trahedya na naman ang nangyari matapos kaming mag-umagahan. Busog! Ang sarap mo talaga magluto, Therese. Tinulungan ako ni na Rose at Ate Nena sa kusina. Mabuti naman. Nag-aalala ako na baka napagod ka eh. Hindi naman. O paano? Alis na muna ako. Aasikasuhin ko ang mga umuupa at baka may mga kailangan. I-renew ko din ng mga kontrata nila kasi New Year. Okay, sige. Ingat ka, ha? Yeah. For good luck. Ang sweet naman. Parang ayaw ko nang umalis ng bahay. He? Lakad ka na. Bakit? Therese! Dinudugo ka! Lydia! Rose! Nena! Tawagin niyo si Carding! Ihanda ang sasakyan! Dinudugo ang atin ninyo! Ganon pa rin. Hindi namin nailigtas ang sanggol sa sinapupunan ni Therese. Oo, Madam Venus, sa punto na yun, nag-aalala na rin ako. Ilang beses pa ba siya na makukunan? Ilang raspa pa ba? Bago kami makarating sa 9 months at makapanganak si Therese. Sabi ng doktor safe pa naman daw dahil healthy na babae ang aking asawa. Healthy? Bakit laging nakukunan? Pati sina mama at papa ay parang nawala na rin ang pag-asa sa huling pangyayari. Hanggang sa may nagsabi sa amin na puntahan daw namin sa Ungpin ang psychic na alias Madam Zaza. Daig pa ng mga magulang ko ang naturukhan ng energy drink sa mga ugat nila. Oh, anong meron na tunog excited sina mama at papa? Nakahanap daw sila ng makakatulong sa atin. Medical breakthrough na pampakapit? O kaya, hindi na malalaglag ang bata kahit ba dinudugo ang nanay? Katulad pa din ng dati. Another psychic na naman. Magaling daw yon. Sabi ng isa sa amiga ni Mama. Hindi na nadala ang mga yan. Ayun, at paalis na oh. Hayaan mo na sila, sabik sa apo eh. Malapit na din akong kumapit sa mga yon. Wala namang masama sa ganon. Huwag ka lang sa demonyo kakapit, masama yon. Hindi. Desperado ako na magkaanak tayo. Pero hindi sapat na sa ibaba ako humingi ng tulong. Ilang araw pa ay pumunta kami ni Therese sa sinasabing Madam Zaza. Hiling daw ng psychic na makita kami para daw mabigyan kami ng tamang orasyon at mga amulet. Pagdating namin doon ay agad na niyakap ni Madam Zaza si Therese. Ni hindi ko man lang pinansin kung okay lang ba ang asawa ko sa pagkayakap na yon. Paniwala ko kasi ay may kinalaman pa din yon sa ritual niya bilang psychic.
Therese at Wilson, tama? Opo. Opo. Talo ka sa tasa ng pangalan, Wilson. May T at R ang pangalan nitong asawa mo. Pero, talo mo siya sa pagiging open niya. Gawa ng mga letter E sa pangalan niya. Sarado ka na uri ng tao gawa ng O sa pangalan mo. Kung anong paniniwala mo, yun ang pinanghahawakan at pinaninindigan mo. Pero hindi ka malupit. Tama po kayo. Napakabait po nitong asawa ko. Kite naman sa aura niya. Madam Zaza, matutulungan niyo daw po kami tungkol sa pagbubuntis itong si Therese. Oo, pero medyo matagal ang gamutan. Kakailanganin ko din na katulungin si Therese sa orasyon. Ganun po ba? Kung yun po ang makakatulong, sige lang po. Madam Zaza, yung nasa larawan po na nasa likuran nyo, Iyan ang aking uniko iho. Aba, magandang lalaki. Mana po sa inyo. Oo. Maraming nagsasabi na mana nga daw sa akin, pero hindi ko siya biological na anak. po, Isang matalik na kaibigan ko ang nakisuyo na ampunin ko ang batang yan. Nasa Mindoro pa ako noon. Dinayo pa ako ng aking kaibigan para lang ipakisuyo ang batang yan. bakit naman daw po ipinaampon sa inyo? Yun din ang itinanong ko sa matalik kong kaibigan. Malaki na din kasi yung batang yan nang ampunin ko siya. Siguro mga 17 na siya. Nasaan na po ang anak ninyo ngayon, Madam Zaza? Patay na siya. Siguro nagulat ng husto si Therese. Nabitawan niya kasi ang baso ng red tea na iniinom niya. Yun nang isinerve sa amin na inumin ni Madam Zaza. Hindi ko naman ipinagtaka ang naging reaksyon ng aking asawa. Naisip ko na siguro kasi dahil madalas siyang makunan, sobra ang pagkarelate niya kay Madam Zaza na namatayan ng anak. Pasensya na po, nabasag ko ang baso nyo. Okay lang yan. Hindi ka ba nasugatan, Therese? Hindi naman po. Mawalang galang na po. Paano po nawala ang inyong anak? Ang ibig mong sabihin kung paano siya namatay. Oh, sorry po, masyado na yata akong matanong. Hindi naman, okay lang. Kahit kanino naman ay ikinukwento ko ang sinapit ng aking anak. Nabaril siya ng shotgun ng kung sino. Mga 4 na taon ang nakakalipas. Nahuli po ba ang mga may kasalanan? Hindi. Hindi siya nagsabi sa akin. Basta ng gabing yun, pinilit niya na lang na umuwi sa akin. May tama siya sa balikat at sa parteng tiyan. Hindi siya nakatuloy ng bahay namin. Doon na lang siya sa may pintuan na wala ng buhay. Ayon sa otopsiya, shotgun wounds daw ang mga sugat niya. Umuwi na tayo. Therese? Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Sige. Uwi na tayo. Madam Zaza? Oo, sige. Umuwi na muna kayo. Hindi din maganda ang kulay ng asawa mo. Baka napagod. Pasensya na po, Madam Zaza. Okay lang, Therese. Naiintindihan ko. Bumalik kayo ng asawa mo kapag maayos ng pakiramdam mo. Siya nga pala, Madam Zaza. Ipinapaabot po ng mga magulang ko. Pakisabi sa kanila salamat. Oo, nagpapabayad si Madam Zaza. Ang alam ko na laman noong sobre ay 3,000. Panahong 90s at malaki na ang halaga noon. Kaya lalo akong nawala ng bilib sa mga manghuhula at kung sino pa na nasa ganong larangan ng hanap buhay. Laking pasasalamat ko sa sarili ko na hindi ko tinuya si Madam Zaza noong kausap kami. Pero sa isang banda, naawa din ako sa kanya. Hindi simpleng uri ng lungkot ang mamatayan ng anak. Lalo at hindi naman basta namatay, kundi napatay pa. Naisip ko na baka yun ang pumasok sa isipan ni Therese at labis siyang naapektuhan nang marinig ang kwento ni Madam Zaza.
Okay ka lang ba? Kaya mo ba na maglakad? Oo, kaya naman. Sabihin mo kapag hindi, bubuhatin kita. Ang liit na nga nitong nilalakaran natin, no? Paano mo naman ako bubuhatin? Di humarang ka na dito. Patagilid ako maglalakad. Sabihin mo lang kung gusto mo ng buhat. Hindi na, loko ka. Duman na kaya tayo sa obi mo. Baka napapagod ka. Hindi na. Umuwi na lang tayo. Pahinga lang ang katapat nito. At yun nga ang ginawa namin. Umuwi kami at nagpahinga si Therese. Makalipas ang ilang araw, bumalik kami kay Madam Zaza. Binigyan niya kami ng mga papel, ilang matching items, at mga fertility statues na ilalagay daw sa kwarto namin. Nagbigay pa siya ng red tea para daw kay Therese. Pampakapit ayon sa kanya. Yan, kumpleto na yan. Gamutan na lang ang aasikasuhin natin. Gamutan po? Hindi pa po dito sa mga bagay na ito natatapos? Oo, matagalan yan. Hindi naman magic ang paggagamot. Siya nga pala, Therese. Hihilingan kita na pumunta dito sa unang Biyernes ng susunod na buwan. Sige po. Sasamahan ko siya. Hindi. Kailangang solo na pumunta siya dito. Maaari ko po na malaman bakit? Dahil araw ni Venus ang Biyernes. Araw yun ng fertility. Hindi kailangan ng male energy. Para puro ang enerhiya na papasok kay Therese, kailangang siya lamang ang nandito. Ganun po ba? Pwede mo naman siyang samahan. Sa labas ka nga lang habang ginagawa ko ang ritual. Huwag kang mag-alala. Hahawiin ko ang mga kurtina ng bintana para kita mo pa din siya. Sige po. Nawiwirdohan man ako, sumama pa din ako nang sumapit ang itinakdang araw. Kagaya ng ipinangako niya, inahawi niya ang mga kurtina at nakita ko ang ginagawa niya. Pinaupo niya sa isang pulang upuan si Therese. Nilagyan ng belong puti sa ulo at pinausukan ng insenso. Pagkatapos ay nagdasal siya ng kung ano na hindi ko naman naririnig. Nang matapos ang session nila, ay pinapasok na ako ni Madam Zaza. Oh, okay ba, Wilson? Okay naman po. Salamat po sa pagtupad sa pangako niyo, Madam Zaza. Nakakatuwa ka, Wilson. Mutyang-mutya sa'yo itong asawa mo. Opo, sadyang ganyan po yan. Ganun po talaga kapag mahal ninyo eh. O siya, papauwiin ko na kayo dahil unang Biyernes ngayon babaha ng tao dito. Sige po. Mauna na kami. Paglabas namin ay bahana ng mga tao na naghihintay makausap si Madam Zaza. Napatawa ko ng palihim. Madami palang katulad ang aking magulang na baliw sa mga katulad ni Madam Zaza. Naisip ko na kung tumalab man siya sa amin ni Therese, baka maging ganun na rin ako. Ang daming tao. Matalab nga siguro si Madam Zaza, no? Ha? Kapag hindi siya tumalab sa atin, ipapamalita akong kapalpakan niya. Uy, ikaw talaga. Umira na naman yung pagkawalang tiwala mo sa mga ganito. Aba, tingnan mo nga naman. 3,000 per session? Nakasobre pa. Di na ako magtataka kung bakit panay tunay na ginto at diamante ang suot nun. Ang ganda pa ng bahay. Pabayaan mo na. Malay naman natin, di ba? Oo, malay natin. Basta para sa pamilya natin. Kahit ano, paniniwalaan ko. Sana pala, hindi na lang. Iyan ang naisip ko nang magsimula ang mga pangit na pangyayari sa amin. Nagsimula ang lahat sa simpleng palagnat-lagnat ni Papa. Akala namin may infection siya o kung ano. Dinala namin sa doktor, nag-routine test pero walang nakita. Binigyan lang ng vitamins tapos pinauwi at sinabing magpahinga. Kumusta si Papa? Ayun, masigla ngayong umaga. Nagbibihis na nga eh.
Mag-golf daw kasama ng mga kumpare? Mabuti naman at okay na siya. Yan na nga ang issue namin ni Mama eh. Basta lumubog na ang araw, sumasama ng pakiramdam ni Papa. Tapos inaapoy ng lagnat na ayaw bumaba. Hanggat di sumisinag ang araw, may lagnat. Pero wala naman siyang sakit, sabi ng doktor, di ba? Mismo. Kaya parang nakakaloko na. Hindi lang si Papa ang nagkaproblema. Makalipas ang 1 linggo, si Mama naman ang nadali. Dinala namin siya sa ospital dahil dumadaing na nanghihina. Walang ganang kumain tapos namamayat. Tumalas na ang kanyang cheekbones at lubog ang pisngi. Sabi ng doktor baka sa hormones lang, kaya binigyan na ng mga tabletas na pampagana ng kain at ilan pa na pampataba. Kumusta? Nakakain na ba si Mama? Pinapak lang niya yung grilled breast fillet na binigay ko. Pero hindi kumain ng kanin. Kapag hindi pa din nagbago si Mama, ipakonfine na natin. Anong nangyari? Sa kwarto ni Mama nang galing. Nang marating ko si Mama, nakasiksik siya sa may ulunan ng kanyang kama. Ayon sa kanya, may kung anong itim na nilalang na nakakapit sa bintana niya. Namumula ang mga mata. Tumutulo ang laway sa pagitan ng mga pangil na naglalakihan. Agad akong sumilip sa bintana niya pero wala naman akong nakita. Ipinagpalagay ko na baka dahil sa gutom ay kung ano-ano na ang nakikita ng nanay ko. Nang mapakalma ko na siya ay hinayaan ko na siyang makatulog. Pagdating ko sa aming kwarto ay nadatnan ko nagising pa si Therese. Kumusta si Mama? Kumusta? Ayun. Parang baliw na nag-iiyak. May itim na nilalang daw sa bintana ng kwarto niya. Namumula ang mga mata at tumutulo daw ang laway. May malalaking pangil daw. Wala naman ako nakita eh. Hinahangin na yata si Mama kasi hindi kumakain eh. Hindi naman kaya aswang? Aswang? Hmm? Nasa Batangas tayo tapos may aswang? Nasa kapis ang mga aswang. Kung totoo man ang mga aswang na yan. Malay mo naman, di ba? Ay, ewan. Pasensya ka na. Alam ko naman na tumutulong ka lang. Naririndi lang talaga ako eh. Hindi ako sanay na ganyan ang mga magulang ko. Sanay kasi ako na masaya sila. Malinaw ang isipan. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa kanila. Siguro sasabihin ng iba, bakit hindi kami sumangguni sa albularyo? Gayong naniniwala ang mga magulang ko sa ganoon. O kung bakit sila mismo hindi nagpatawad ng espiritista. Simple lang. Hindi naman kasi sa albularyo mahilig ang mga magulang ko sa mga high class na feng shui at kung anong sosyalerang psychic lang. Kung sana may alam lang ako ng panahon na yun, hindi na umabot pa sa punto na ilan sa mga malapit sa amin na kamag-anak ang namatay. Wilson? Kanina ka pa nandyan? Sino yung tumawag? Si Jason, patay na daw si Aaron. Aaron? Siya yung matangkad na pinsan ko. Yung mabiro. Oh, siya. Natagpuan daw ni Natia sa farm nila sa Quezon. Wakwak ang lieg at butas ang tagiliran. Kinain yata ng ligaw na hayop. Condolence sa kanila. Patawirin na rin daw yung tiyuhin namin na nasa Makati. Nakaramdam daw kasi ng panghihina kaya ipakonfine na. Pero lalo lang daw naging masama ang lagay ng makabitan ng dextrose. Ibalik na muna natin ang receiver ng telepono sa katangan ha. Baka mamaya may mahalagang tawag. Ayoko nang sumagot ng tawag. Baka mamaya kung sino na naman ang namatay. O kaya kung anong masama na naman ang nangyari. Anong nangyayari doon? Teka, titingnan ko. Wilson! Bilisan mo! Ipahanda mo na ang sasakyan! Si Faye! Sumukan ng may bulate at lupa! Itatago ko na lang sa pangalang Faye ang kapatid ko na bunso. Nang isigaw ni Therese na sumuka ng may bulate at lupa si Faye, halos mapigtal na ang pisi ng ulo ko. Iisang tanong lamang ng aking isipan. Anong nangyayari? Kahit nang madala namin sa ospital ang kapatid ko, panay pa rin ang suka niya.
Habang naghihintay kami ni Therese sa lobby, idinalangin ko na sana bangungot na lang ang lahat. Anong gagawin ko, Therese? Paano ng kapatid ko? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Tinitingnan na siya ng mga doktor. Kumalma ka na muna. Bakit mo pakiramdam ko ini-impacto ang pamilya namin? Hindi naman kami masamang tao Wala kaming ginawa ng masama. Wilson, Sana okay pa din siya na mama at papa. Hindi sana mahina si mama. At sana'y malusog pa din ng papa. Mas alam nilang gagawin sa ganitong sitwasyon. Kawawa naman si Faye. Takot pa naman yun sa doktor. huwag kang mag-alala masyado. Malay naman natin umokay si Faye. Matapos ang pagsusuka ni Faye, walang nakita ang mga doktor. Baka daw may nakain lang. Swerte at hindi kumapit sa sistema ng kapatid ko. Kagaya pa din ng dati, walang makitang mali ang mga doktor. Naiuwi namin si Faye pero traumatized siya. Wala nang naging aberya ng araw na yon. Pero kinabukasan, isang nakakikilabot na senaryo ang inabutan namin sa hardin. Maaga ka na namang nagising. Dapat natulog ka pa. 5:00 pa lang Hindi na rin ako makatulog Mabuti na rin siguro na maaga akong kumilos. Wilson, Oh, bakit? si Sweetheart ba yan? Si Sweetheart ay ang aso namin na inalagaan ng kapatid ko na si Jake mula sa pagkatuta pa lang. Wala pang ngipin ang aso na yon nang mapulot ni Jake at sa mga sandali na yon, ang naturang aso ay wala ng buhay at bukas ang sikmura. Nilalangaw na din yun. Animoy isang mabangis na hayop ang pumatay. Kawawa naman si Sweetheart. Anong nangyayari? Sinong kumuha nito kay Sweetheart? Ano kaya? Hindi. Sino yan? Tingnan mo pagkakabuka ng laman niya. Parang ginamitan ng matalim na bagay. Malinis ang pagkakahiwa. Jake! Nakita ko ang nakababata kong kapatid. Puno siya ng dugo. May dugo din siya sa bibig. Ang mga kamay niya ay ganoon din. May hawak siyang matalas na kitchen knife. Sabi niya, may sanib na masamang espiritu si Sweetheart. Tapos bigla siyang tumawa. Tapos biglang umiyak. Sabi niya, ilang araw na daw siyang ayaw patulugin ang boses sa ulo niya. Mamamatay daw kaming lahat na miyembro ng pamilya namin. Dahil hindi ko siya mapakalma, nagpatawag na ako ng ambulansya. Ang medical team na dumating ay nilagyan na agad siya ng pampakalma at dinala sa ospital. Eto, uminom ka muna ng mainit na tsaa. Anong gagawin ko, Therese? Sabi noong medical team, baka daw ipapsychiatrist na si Jake. Malay naman natin umayos pa siya. Umayos? Nakita mong kapatid ko! Aayos ba yun? Hindi lang niya pinatay si Sweetheart. Kinain pa niya ang ilang parte ng lamang loob ng aso. May sinasabi pa siya na kung anong boses na nagbubulong sa kanya. Yun ang aayos! Pasensya na. Hindi ko gusto na sigawan ka. Naririndi na lang kasi ako Buti na lang iniuwi ko muna sa Tagaytay sina mama at papa. Hindi nila nakita ang nangyari dito. Saan ka pupunta? Lalabas muna ako. Magpapahangin. Baka sakali na may makuha sagot sa lahat ng ito. Rindido na ako noon. Basta nagmamaneho lang ako na walang direksyon. Nagdadasal ng hindi maintindihang dalangin na sana may makita akong paraan para matulungan ang pamilya ko. Nag-alala ako na baka si Therese naman ang madali ng kung anong salot, impakto o kung anuman. Baka tuluyan na akong mabaliw kapag nangyari yun. Sa paggala ko, napapunta ako ng Kalamba.
sa isang lumang kainan na malapit sa banga ang aking napiling tigilan. Isang batchmate noong college ang aking nakausap at nagbigay ng suhestyon na dayuhin ko daw ang isang manggagamot sa Rizal. Yon ang naging dahilan kung bakit ako napapunta kay Aposeto. Ay siya nga pala, Wilson. Bago ka umalis, Po, huwag na huwag kang magpapalakdaw sa kahit kanino kapag nasa bulsa mo ang Bertug na yan. Mawawalan dyan ang visa. Kakailanganin mo na bumalik dito sa akin. tatandaan ko po. At isa pa, malalaman mo kung sino ang nangkukulam sa inyo kapag nakaharap mo ang tao na yon at umugong ng matindi ang kaliwa mong tenga. Kapag nangyari yon, dasalin mo ang pangungusap na nakasulat dyan sa papel na ibinigay ko sa iyo. Uugong parehas ang tenga nun. Sige po. Mag-uobserba po ako. At ito, ihalo mo ito sa inumin ng mama at papa mo bago sila matulog at pagkagising sa umaga bago maglaman ng kahit ano sa tiyan. Ano po ito? Makikita mo, basta ipainom mo. Ha? Sige po. Aalis na ako. Wilson, ang nangungulam. Palagi lang na nakamasid dyan. Kalimitan, hindi mo inaasahan na sila ang nananalbahi sa iyo. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko sa iyo na palatandaan. Hindi maaring hindi mo mahuhuli ang tao na yon. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, wala po akong ideya kung sino po ang maaaring manakit sa amin. Umalis ako sa lugar ni Aposeto na halos lubog na ang araw. Puno ng pagtatalaw ang aking isipan. Una, nag-iisip ako kung tatalab ba ang bertud at mga halamang gamot na binigay niya. Pangalawa, kung talagang magaling siya, bakit hindi siya nagpapabayad? Ang tanging hiniling niya ay simpleng donasyon na pambili lang ng kandila. Nang sabihin ko na 100 lang ang laman ng bulsa ko at nasa kotse ang pera ko, ang tanging sinabi niya ay higit na sa sapat iyon. Gabi na nang makauwi ako sa amin sa Batangas. Ma, Pa, di ko alam kung tama itong ginagawa ko, pero gusto ko kayong iligtas. Ayoko din nasapitin ng aking asawang dinanas ng ating mga kamag-anak. Ang dinadanas ninyo. Sana naman po ay talagang matalab ang matanda na yon. Therese, nandito ka sa labas? Therese! Nang hilakbot ako sa aking nadatnan, isang nilalang na maitim na may malaking pakpak ang aking nakita. Nakaupo sa Bermuda grass ng aming garden si Therese at nakatingala sa nilalang. Manananggal? Hindi. Dahil hindi hati ang katawan noon. Basta ang napansin ko lang ay may mahaba iyong buhok, nagliliwanag na pulang mata at malaking mga pakpak na tulad ng sa paniki. Naalala ko ang asin sa aking bulsa. Padala iyon ni Aposeto. Nabanggit ko kasi ang mga sinabi ni Mama na nakita niya sa kanyang bintana. Sabi ni Aposeto ay sabuyan ko daw ng asin kung sakaling ako ang makakita. Sino ang mag-aakalang makikita ko nga? Umalis ka dito, Impacto! Wilson! Therese! Nasaktan ka ba? Bakit hindi ka sumigaw o humingi ng tulong? Nabigla ako eh. Oo, yun nga. Nabigla kasi ako. Ang laki kasi ng aswang. Mabuti na lang pala dumating ako. Sino Mama at Papa ba nakauwi na? Tumawag sila kanina. Bukas na lang daw kasi medyo masama daw ang katawan ni Mama. Aray ko! Bakit? Wala. Umugong lang kasi ang kaliwa kong tenga. Hindi ako makapaniwala. Umugong ang kaliwa kong tenga nang hawakan ako ni Therese. Iniisip ko noon na baka gawa noong aswang. Kaya naman, winalang bahala ko yun. Pero nang matutulog na kami ng gabing yun, paghiga ni Therese sa tabi ko, muli na namang umugong ang kaliwang tenga ko.
Doon ko sinubukan ang pangontrang turo ni Apo Seto. Hinawakan ko ang aking kaliwang tenga gamit ang kanang kamay at dinasal ang pangontra. Aray! Bakit? Anong nangyari? Biglang umugong ang parehong tenga ko eh. Yun ang sinasabi ni Apo Seto. Pero si Therese ang nangungulam sa amin? Bakit? Hindi ito totoo. Pisil-pisilin mo. Baka humarang lang na earwax. Oo, baka nga. Halika, tulog na tayo. Nang gabing yon, kapansin-pansin na malikot sa higaan si Therese. Para bang hindi siya mapakali. Ilang beses ko din siyang nakita na bumangon. Pagsapit ng 3:00, nakita ko siyang lumabas sa aming silid. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin na sundan siya. Curiosity? Tamang hinala? Ewan. Basta sinundan ko siya. At doon sa likod na parte ng hardin, nakita ko na parang may maliit siya na altar-altaran. Natirik siya doon ng kandilang itim at incense stick na kulay itim din. Narinig ko na nagdadasal muna siya ng parang Latin. Tapos narinig ko na binabanggit niya ang pangalan ni na Mama, Papa, Jake, Faye at iba pa naming kamag-anak. Therese, anong ginagawa mo? Ha? Eto? Ano? Ano yung ginagawa mo? Ipinagdarasal ko sina Papa at Mama. Kasama na sina Jake at Faye. Pati na din ang iba pa nating kamag-anak na may sakit. Iilan nga lang sa kanilang tanda ko eh. Bakit dito sa labas? Bakit hindi sa altar? Turo ito ni Madam Zaza. Ganun ba? Oo. Ipagdasal ko daw sila para mabilis gumaling at maligtas sa kapahamakan. Ginagawa mo din ba yan sa hapon? Hindi. Hindi naman. Sa umaga lang. Sabi kasi ni Madam Zaza nasa umaga daw ang blessing eh. Siya, tayo na ulit sa loob. Baka malamigan ka. Ang lakas ng kutob ko noon, pero pinili ko na balewalain. Mahal ko si Therese at alam ko na mahal niya kami. Hindi niya kami magagawang saktan, pero ilang beses pa na naulit ang mga ganoong pangyayari. Nahuli ko din siya na nagdadasal kapag papalubog na ang araw at humaharap sa kanluran. Nagdesisyon ako na sundin ang payo ni Apo Seto. Ipinainom ko sa aking mga magulang ang halamang gamot na bigay niya. Seryoso ko din na dinasal ang pangontra na padala niya. Makalipas ang 2 araw, dumaing si Therese. Therese, bangon na. Tinanghali ka ha. Ha? Anong oras na? Pasado 6:00. Dire-diretso lang ang tulog ko? Oo. Nabigla nga ako na hindi kita nakita na bumangon ng 3:00. Ano yon? Di na muna ako magluluto ngayon ah. Masama kasing pakiramdam ko eh. Sorry ah. Wala yun. Dito ka na muna. Magpahinga ka. Sasabihin ko kay Rose, dadalhan ka na lang ng pagkain dito. Kahit soup na lang. Parang hindi ko kayang kumain eh. Ayaw ko na maniwala na may kinalaman si Therese sa sinasapit ng aking pamilya. Nagtalaw ang aking puso at isipan. Walang dahilan para gawin niya yon sa amin. Pagbaba ko sa aming dining area, nakita ko sina Mama at Papa na nag-aagahan na. Nangilid ang luha sa aking mga mata, halong saya at lungkot. Saya dahil nakakabango na ulit ang aking mga magulang. Lungkot dahil lalong tumitindi ang patunay na si Therese nga ang may kagagawan ng mga salot sa amin. Siguro sa mga patunay, baka kinumpronta nyo na si Therese kung kayo man ang nasa kalagayan ko. Pero wala eh. Gunggong ako, mahal ko siya at ayaw kong maniwala sa mga nakita ko na mga patunay. Dahil gulong-gulo ako, nagdesisyon ako na dayuhing muli si Apo Seto. Ang bulong na gabay ko. Mukhang hindi po nagkamali ang gabay ninyo, Apo. Halika sa loob at mapag-usapan natin ang kumugulo sa iyo.
Maupo ka. Inumin mo ito sa mga buko yan. Kabibiyak lang kanina. Salamat po. May bala ka bang isang guni sa akin? Yang nasa bulsa mo. Po? Aba, panay ang ugong nitong kaliwang tenga ko eh. Eto po ba? Kinuha ko po yan ng palihim sa taguan ng aking asawa. Hindi ko po maintindihan ang nakasulat, pero yan po ang binabasa niya tuwing hapon. Kumusta na ba ng mga magulang mo? Nakabago na ba? Opo, nakasabay ko na ulit silang kumain. Mabuti naman kung ganon. At yung bilin niyo po na pagpantayin ng mga hinliliit, ginawa ko din po kay mama at papa. Kumusta? Pantay ba? Sa kasamaang palad po, hindi. Masyado po na mas mahaba ang kaliwang hinliliit ni mama at papa kesa sa kanan nila na hinliliit. Nagagaliwa talaga ang gamit ng mga nagugulam sa inyo. Mga selpay, makikisuyo ako sa iyo. Mangyaring pakisulat mo ang buong pangalan ng iyong asawa sa papel na ito. Eto na po. Wilson, ang asawa mo nga ang nagpapalipad hangin sa inyo. May kakaibang itim na anino, ang kandila na itiniri ko para sa kanya. At itong papel na nakuha mo mula sa taguan niya. Ano pong meron? Wilson, hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero mga Latin na pangungusap ito, mga pangungusap na ang layon ay magdala ng sakit at salot sa tao na dinadasalan nila. Ano po? Ang unang parte na ito ay nagtatawag ng buhay na kaluluwa ng tao na pinapalipad hanginan. Ang kasunod naman ay pamalo. Pamalo ho? Oo, maring sakit, panghihina, o di kaya panggulo ng isipan. Depende sa nais ng namamalo. Kung labis ang putang tao na gumagawa nito, maaring masiraan ng bait ang gagamitan nito. Jake? Ano na ang desisyon mo, Wilson? Gagamutin na ba natin ang mga kapamilya mo? Kung gamutin man po, ano po ang mangyayari? Gagaling sila. Pero babalik ang lahat ng pangugulam sa nagdasal at sa magkukula mismo. Masasaktan po si Therese? May kung hindi siya titigil, babalikan talaga siya. Matindi. Maaari po ba na pag-isipan ko muna ito? Mahal ko po ang pamilya ko. Pero mahal ko din po ang asawa ko. Pwede mo naman subukan na kausapin ang asawa mo. Kapag itinigil niya ang pagdarasal, tanging yun na lamang mangkukulam na lang ang babalikan ng ating gamutan. Pero may palo pa din sa asawa mo. Gumawa siya ng mali eh. Naiintindihan ko po. Hayaan niyo po muna na maayos ko ang lahat ng ito. Muli akong pinadalhan ni Aposeto ng mga halamang gamot na ipaiinom sa aking mga magulang. Nagabot na din siya ng maliit na square na tela. Sabi niya, ilagay ko sa kanang bulsa ng aking mga magulang. Proteksyon sa palipad hangin. Nang makauwi ako, nadatnan ko na nasa higaan si Therese, nakabalot ng kumot at nanginginig. Kumusta ang pakaramdam mo? Wilson, hindi maganda eh. Tinatrangkaso yata ako. Wala ka namang lagnat. Ang sama talaga ng pakiramdam ko eh. Umuugong na naman parehas ang tenga ko. Lalabas muna ulit ako ha. Ibibili kita ng bulalo para makahigop ka ng mainit na sabaw. Yun ang kainin mo para sa hapunan. Hapunan? Bakit? Anong oras na ba? Malapit nang mag-alas 6 ng hapon. Baka makatulong sa'yo kung makahihigop ka ng mainit at masustansyang pagkain. Okay, sige. Salamat ha. Hintayin kita. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isipan ko at hindi ako agad umalis. Basta nang magtanong siya ng oras, parang may kung ano akong naisip. Lumabas ako sa garahe at in-start ang sasakyan, pero nanatili ako doon. Pagpatak ng alas 6, bumalik ako sa loob. Una ko nang pinuntahan ang aming kwarto.
Wala doon si Feliz. Sunod ako na pumunta sa aming lanay. Doon, tanaw mo ang papalubog na araw. Doon ko siya inabutan, bumubulong ng Latin na dasal. Nasa ulo mo na pala ang laman ng papel? Wilson, akala ko umalis ka. Hindi. Hindi ako umalis. Kinutuban ako nang magtanong ka ng oras. Ganun ba? Sabi ni Apo Seto, ikaw ang sumasalbahay sa amin. May kakampi ka namang kukulam. Pero ayokong maniwala. Hindi ko gustong maniwala. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Bakit? Anong bakit? Nalimutan mo na agad ang kasalanan nyo? 4 years ago, ha? Anong sinasabi mo? Sa isang open area sa Mindoro. Sa lupain na pag-aari ng mga kaibigan ng mga magulang mo. Isang musang. Ginaganito mo kami dahil lang sa isang musang? Hindi lang siya isang musang, Wilson. Step-brother ko siya. Pinatay niyo siya. Nanlamig ako, namanhid. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Stepbrother niya ang isang musang. Paano naman na mangyari yun? Tao siya at hayop yun. Sa isang saglit, naisip ko na baka nagkaroon na ng post-traumatic stress disorder si Feliz sa dami ng beses na nakunan siya. Pero ang sumunod niyang mga salita ang nagpayanig sa akin. Aswang ang stepfather ko. Nahawa siya sa una niyang asawa, na isang aswang din. At dahil nagtatalik sila ng aking biological mother, nahawa na din ang nanay ko sa kanya. Nanay ko ang aswang na binato mo ng asin. At salamat sa iyo. Hayon at sugatan siya na umuwi sa piling ni Tito Ron. Aswang? Oo, aswang. Ang kawawang stepbrother ko na lumabas ang pagkaaswang nang magkaedad 17. Kadate niya noon ang girlfriend niya. Muntik na niyang mapatay yung babae. Gusto siyang gantihan ng magulang. Kaya naman ipinaampun siya ni Tito Ron sa isang kaibigan na nasa Mindoro. Si Madam Sasa? Bingo! Ding ding ding! Matalino ka naman pala! Bakit hindi ka nagpaliwanag sa akin ng gabing yun? Bakit hindi mo sinabi? Na ano? Hello? Aswang yung musang! Kakilala ko siya! Stepbrother ko! Huwag niyong saktan! Ganun bang gusto mo, ha? Asawa mo ko. Nagmamahalan tayo. Oo, asawa kita! Pero first love ko ang stepbrother ko! At pinatay niyo siya! Kahit anong pakiusap ko sa inyo! Hindi niyo ako pinakinggan! Pinatay niyo siya! Hindi namin alam. Oo! Pero mas pinahalagaan niyo ang thrill! Ang hype na si Aaron at ang tiyuhin mo na bumato sa musang! Ang gago na si Jake na unang nagpaputok ng shotgun na tumama sa tiyan ng musang! At si Faye na nagsabi na bigyan ng second shot para sureball na patay! Dahil hindi naman din maiuuwi ng buhay! Kagagawan mo yun? Ang lahat ng yun? Oo! Ako! Kami ni Madam Sasa! At ang lumapas sa pinsan mo na si Aaron! Si Tito Ron yun! Hindi ko na kilala ang babae na nasa harapan ko. Pakiramdam ko noon, isang estranghero ang nasa harapan ko. Nakasinungalingan lang ang naging pagsasama namin. Nanlaki ang ulo ko. Isang nakakakilabot na katotohanan ang sumagi sa aking isipan. Ayaw ko yung paniwalaan. Ayaw ko man, pero natagpuan ko ang aking sarili na nagtatanong sa kanya. At ang mga anak natin na nalaglag? Ang mga pagkakataon na nakunan ka? Huwag mong sabihin na. Oo, Wilson. Sinasadya ko na makunan ako. Umiinom ako ng mga pampalaglag. Bakit ko nanaisin na buhayin ng mga bata na ang dugong nananalaytay ay dugo ng tao na pumatay sa aking mahal? Hindi. Hindi yan totoo. Halimaw ka! Sino ka ba, ha? Demonyo ka! Demonyo ka! Hindi ka tao! Ibalik mo sa akin si Therese! Ibalik mo ang asawa ko! Matagal na siyang nawala! Nawala siya nung gabi na pinatay niyo ang musang na yon! Ibalik? Kung maibabalik bang buhay ng stepbrother ko, baka sakaling bumalik din ang asawa na hanap mo!
Pagkatapos noon ay umalis siya. Kutob ko umuwi siya sa nanay niya. Gulong-gulo ang isipan ko at nasa sala lang ako nang walang ano-ano'y isang matunog na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Halos mabingi ako. Nang inangat ko ang aking tingin, sinampal pala ako ni Faye. Nakauwi na siya galing sa isang kamag-anak namin. Narinig niya ang lahat. Sinisisi niya ako na hindi agad ako nakinig kay Apo Seto. Magulo ang aking isipan na umalis ng bahay. Natagpuan ko ang aking sarili na nasa isang simbahan. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Sabi niyo ang Diyos ay pagmamahal. Pero bakit naman po nagmahal ako pero ito po ang sinapit ng pamilya namin? Mali po ba ako? Sabi sa Bible, masama ang mga nanguhula, orakulo, mga nangunguna sa kapalaran. Pero ang mismong mga bawal na yon ang pwedeng magligtas sa pamilya ko. Hindi ko na po alam. Ikaw ba ay desidido na dito, Wilson? Opo. Nais ko lang ipaalam sa iyo na kapag hindi ka desidido o kaya ay may pag-aalinlangan ka, parehas tayong mapapahama. Pati ang pamilya mo ay malilintikaan. Naiintindihan ko po. Ito ang dahon ng pandan, nguyain mo yan. Sa tuwing papait, idura mo at ngumuya ka ulit ng panibago. Naintindihan mo ba? Opo. Habang umuuya ka, magdasal ka ng sumasampalataya. Isunod mo na hilingin na mawala ang epekto ng kulam sa inyo. Paulit-ulit mo yung gagawin hanggang sa hindi tapos ang gamutan natin. Opo. Nang gabing yon, hindi lang si Apo Seto ang nasa kubo. Nagtawag siya ng mga kasama. Sabi niya ay susubukan kami na harangin ang kakampi ng mangkukulam. At tama nga siya. Nang mag-umpisa na siyang magdasal, bigla kaming nakarinig ng mga pagaspas ng hangin. Animoy malalaking pakpak. Ang tanging ibinilin lang ni Apo Seto ay huwag tigilan ng dasal at pagsaboy ng asin. Huwag kayong titigil sa saboy ng asin. Hindi yan makakatuloy dito. Tuloy lang ang dasal. Iniaangat po ang pawid na bubong ng kubo, Apo. Hindi yan lubos na matatanggal. May mga pangusap yan sa paligid. Huwag kang mawala ng loob. Dasal lang. Pagsilip ng unang liwanag ng umaga, nawala na din ang nanggugulo sa amin. Ayon sa isa sa mga alalay ni Apo Seto, aalis daw talaga yun. Dahil nag-umaga na. Ilang oras pa ang ginugol ni Apo Seto sa pagdadasal at narinig ko na naputol ang kawayang patpat na ikinabit niya sa papel na dasalan na bigay ni Madam Zaza. Ganon din ang nangyari sa patpat na ikinabit niya sa damit ni Therese. Hapong-hapon na napaupo ang matanda. Maraming salamat po, Amang Kataas-taasan. Apo Seto? Tapos na, Wilson. Dinilig tayo. Nakahiram tayo ng lakas mula sa itaas. Ligtas na po ang aking mga magulang? Ang magulang mo, ang mga kapatid mo, at ang lahat na sinalbahe. Gagaling na sila. Maraming salamat po, Apo. Maraming salamat po. Huwag sa akin, Wilson. Sa kanya. Sa itaas ka magpasalamat. Humiram lang tayo ng lakas at humingi ng awa. Dahil hindi naman dyablo ang kalaban, sabi ni Apo Seto, ay ligtas daw ako na dumayo sa lugar noong natalo. Dumayo ako sa lugar ni Madam Zaza. Sarado ang pwesto niya. Sabi ng isang kapitbahay ay isinugod dito sa ospital dahil sumuka ng napakaraming dugo. Pinuntahan ko siya at dinatnan ko na nandun din si Therese. Kapansin-pansin na tabingi ang maganda nitong mukha. Kaiba din ng paling ng braso nito. Nandoon din ang isang lalaki na puno ng sunog ang mukha at braso.
Nakasaklay ito. Umalis ang lalaki nang lumapit ako sa higaan ni Madam Zaza. Naparito ka ba para tingnan ang nangyari? Magdiwang? Para lang makita ang palo ninyo. Hindi para magdiwang. Hindi ito palo. Balik ito. Balik hataw. Bakit? Bakit ninyo nagawa yun? Kayo ni Therese, bakit ninyo kami nagawang saktan? Pinili namin na magmahal. Pinili namin na iganti ang tao na aming mahal. Pagmamahal? Ang manakit ng iba ay pagmamahal? Ang buhay ng tao ay puno ng mga bagay na dapat nating pagdesisyonan. Mga desisyon na hindi maaaring hindi magbibigay ng paghihinayang o pagsisisi o ng mga isipin. Pero pipiliin natin palagi ang desisyon kung saan tayo mas masaya, mas panatag. At mas panatag po kayo na nakapanakit kayo. Nakapatay. Oo. Ang iganti ang pagkamatay niya ay aming kasiyaan. Hanggang huli, eto pa rin ang pinili mo. Mahal kita. Minahal kita. Pero hindi na kita kayang mahalin pa. Umalis ako doon na walang lingong likod. Uli kong balita ay namatay si Madam Zaza matapos ang 1 buwan na hindi makabangon sa higaan. Annulled na ang kasal namin ni Therese. Pumirma siya sa papeles at pumayag sa settlement. Kahit pa siya ang may kasalanan, ako na rin ang nag-offer ng settlement amount. Makalaya na lang ako. Ilang taon din ako na hindi kinibo ng bunso namin. Pero makalipas ang 7 taon na hindi kami nagkikibuan, bigla na lang akong niyakap at sinabi ang, "Sorry kuya, I miss you." Ito ang aking istorya, Madam Venus. Regrets? Oo, meron. Bakit hindi ko ipinakulong si Therese? Isang parting puso ko, may pagmamahal pa rin sa kanya. Gratis na lang, pabayaan ko na siya. Ang experience ko na ito ang nagturo sa akin na life is full of choices. There are no choices without regrets. Ang tanging magagawa lang natin ay piliin ang choice na may less regrets. Hanggang dito na lamang po. Magmumonitor po ako sa channel nyo kung ano ang mga hubad na opinyon ng mga listeners nyo. Maraming salamat.